ingatan mo. Yun yung mahalaga. Ingatan mo yung mga binigay sa'yo at huwag mong ilagay kung saan-saan. At if ever something happen, no, let's say, sa sasakyan na yan, nagasgasan, nabangga, or whatever, no, ipaalam mo sa kanila. Di ba? Ipaalam mo sa kanila. Pero mahalaga doon, ingatan mo. Ingatan mo pa. Huwag mong hahayaan na hindi mapaalam. Naalala mo ba yung isang nawalan? More buti, nakita ni Tek Warren. Alam niyo na kung sino. Alright, so bagong vlog, no? Ulit. No? After a few days ng pagpapahinga. And kasi nagbigay tayo doon sa request, no, ng mga manalastas with regards to stop muna natin yung batuhan ng mga argumento, ribatan, no, and hayaan natin mag-prosper kung ano man yung usapin tungkol dito kay Dave at sa kay Ramil sa Manalastas, no. So, pero ako may mga nakikita, no, katulad kagabi, yun nga lang mukhang tinanggal, no, private yung kanilang live, no? So, it's okay. So, ayaw ninyong ma-reactionan, pero nagpapahayag kayo ng inyong saloobin. Medyo may nasilip lang naman ako kasi nag-live si Daisy, pero ngayon, mukhang wala na. Tinanggal niya na, and siguro ayaw ma-reactionan, ayaw magamit para sabihin na bakit bumabanat pa rin. Well, it's okay. No? So, ako bilang isa sa mga rumirespeto doon sa request, no, ng mga manalastas, even I'm not one of those na sinabihan, okay? May kusa naman po tayo. May kusa po tayo. Nakakaintindi po tayo. So, ngayon, anong re-reactionan mo? Wala naman na. So, ito pong mga nare-receive na mga pagmamahal ni Luis, no? Especially kay Ninang Precious. We've seen a lot lately, no? Lalo na nung nawala na si Dave sa mga manalastas, ang atensyon ay napunta kay Luis. Diba? Nakita naman natin lahat dyan. And prior to sa mga nangyaring ito, na kayo mismo, naging saksi kayo mga halos na mga matagal na, no, sa community na to, kung paano parang hindi nabigyan ng atensyon si Luis nung time na siya ay nasa Manalastas din. Diba? Nagkaroon nga ng rivalry. And may mga bagay na hindi kagustuhan pero nangyari. So ngayon na lumabas yung totoong ugali ng isa, ang atensyon ngayon is na kay Luis. Aminin natin sa hindi. Yun yung nangyayari nga. Si Luis yung naging atensyon ng community and of course the other kids, no, the other kids actually mas yung mga sinasabi nga nung mga viewers or supporters na parang mas lumawak, mas lumaki yung naging sakop, no, nung nabibigyan ng importansya ngayon ng Manalastas ni Ramil, di ba? Bukod kay Luis, pati yung ibang bata na nanduro ngayon nabibigyan ng atensyon, which is mas maganda. Mas maganda yon. Unlike before na parang ang focus mostly nandoon lang sa isa. So ngayon, nagkakaroon ng chance na magkaroon ng update kahit dun sa ibang bata. But of course, ang talagang nabibigyan ng atensyon ngayon is si Luis pa rin. Si Luis pa rin. Dahil marami ang nakakita na despite yung pangyayari na siya ay halos na impluwensyahan na, no, umalis, nakuha niya pa rin na pag-isipan at alamin, no, kung ano ba talaga yung saloobin niya. Di ba? And kasi one thing na meron si Luis is may magulang siya. Na pwedeng mag-advise sa kanya kung ano yung tama at mali. Unlike yung umalis, nagpadala sa kanyang damdamin at gusto niya makawala na. Yun yung reason. Gusto niya makawala na. And naigi na rin at nangyari yun. Habang nasa ganitong stage pa lang. Mahirap kasi kapag dumating na doon sa stage na alam mo yung kayang-kaya niya na.
Pero as the turn of events, di ba? Doon sa mga nagiging usapan nila, I hope na magkaayos sila. But wag na lang bumalik. Wag na lang bumalik. So balikan natin itong kay Luis. Bakit ko na topic? Because of those blessings na na-receive niya. Especially from Ninang Precious. No? Ang pinaka-latest ngayon is yung sasakyan. Diba? Grabe yung sasakyan dahil nakita naman natin yung mga model or options na pagpipilian niya. Diba? Wag lang siyang magmotor. Feeling ko lang, no? Feeling ko lang medyo feel unsafe sila siguro, no? Ditong si Ninang Precious na hayaan si Luis na magmotor. I'm not too sure if that the whole reason. Pero actually mas safe talaga pag four wheels ang dala mo, no? Kasi meron pang poprotekta sa katawan mo if ever something happen, huwag naman mangyari, diba? And ang magaganda, no? Nakita ko kayo, malamang nakita ninyo yung mga itsura ng mga pinamimilian nilang sasakyan, diba? Pero kung ako sa Luis, yung SUV ko mas maganda kasi SUV. No, mas maganda ang SUV. Dahil sa capacity-wise and safety-wise. Mas mataas ng konti kasi ang SUV. At saka mas maporma yun, Luis, pag SUV. No, mas maporma SUV. Diba? So, mamimili ka lang mo rin eh. Hindi yung pinaka na. Di ba? Ano lang yan, no? Idea lang. Hindi, safety-wise kasi akin. SUV is medyo kesa sa mga kotse. Hindi natin alam ang kalsada. So, doon ka na sa medyo added protection. No? Added protection doon sa safety mo. Okay, so, may nakita kasi akong SUV. Mas maganda yun. Tsaka mas maporma yung tsura ng SUV. Mas maporma sa tatlong pinagpilian. Ano? And ang gusto ko na nangyari dito, yes, nagpasalamat naman si Luis. Yun yung yun yung mga sinasabi ko noon sa first time kong mga topic si Luis, no, sa isa sa mga vlog ko na be appreciative siya, no, doon sa mga naibibigay sa kanya. At hindi naman porque binigyan ka noon, mukha ka ng pera, no? Or mukha ka ng materialist na tao, no? Kumbaga, show your real, no, feelings toward doon sa binibigay sa'yo. Dahil natutuwa yung mga nagbibigay sa'yo. Lalo na yung Ninang Precious mo, dahil talagang all out kung sumuport sa'yo, di ba? So, pasalamatan mo talaga siya at huwag kang mahiya. No, hindi 'yun dahil sa baka isipin ng tao napaka-materialistic noon mo. It's not that. No. Isipin mo na it's for your safety. Kaya nila ginagawa 'yan. No? It's more than your safety than bigyan ka ng lupo. 'Di ba? Kasi aminin natin sa hindi, maybe at your age, no, hindi mo pa talaga siya kailangan, hindi pa necessity ang sasakyan, 'di ba? Kaya lang kasi sa ginagawa ni Ramil, hindi naman kayo pwedeng subaybayan lagi. Di ba? So, kung mayroon kang sasakyan, at least yung safety mo na iisipin pa ni Ramil or ng mga taong nagmamahal sa'yo, lesser na. Di ba? Lesser. So, ang sa akin lang, learn to appreciate it at pasalamatan mo talaga yung mga taong involved sa pagbibigay sa'yo ng mga bagay na yan. No? Ingatan mo. Yun yung mahalaga. Ingatan mo yung mga binigay sa'yo at huwag mong ilagay kung saan-saan. At if ever something happen, no, let's say, sa sasakyan na yan, nagasgasan, nabangga, or whatever, no, ipaalam mo sa kanila. Di ba? Ipaalam mo sa kanila. Pero mahalaga doon, ingatan mo. Ingatan mo. Huwag mong hahayaan na hindi mapaalam. Naalala mo ba yung isang nawala? Mabuti, nakita ni Tek Foren. Alam niyo na kung sino. Kaya yan yung mahalaga doon. Be true to them, no? Kung anong mararamdaman mo, especially doon sa mga taong sumusuporta sa iyo, magbibigay sa iyo ng mga material na bagay na yan. No? Hindi yan para spoiled ka. No? Yan ay para ipaalam sa iyo na may mga tao
at maswerte kang bata dahil may mga tao na ganyan, no, mag-alaga sa iyo, mag-support sa iyo. No, bihira yung mga katulad mong bata na nabibigyan ng ganyang pagkakataon, no, na ikaw pang mamimili. O, saan ka pa? Di ba? So, ang akin, ingatan mo at huwag mong hayaan na yan ay pumasok sa ulo. No? Always stay humble, and the most important is yung pag-aaral mo. Ito, katulad nga ng sinabi ni Tech Jun. Ang ganda itong sinabi ni Tech Jun. Ang clarification, kaya natin pinag-uulsis. Hindi sa ano mga dahil. Hindi, dahil yun yung dapat. Yun yung dapat mo. Meron ka. Kasi, yung paggawa mo ng mabuti sa pag-aaral, regalo na yun sa sarili. Yung sabagay, yung pagpapagano sa pag-aaral mo, nagbabalang araw, lobby ng Diyos. Ilat ka rin naman. Halimbawa, natanong ka naman. Ngayon, tapos, kung baka sabihin nagpabaya, luluma yung kotse, kasi sila di mo mamimintay. Kasi, Kumbaga siguro ano lang ni Kuya na mas na siya. Tama naman din yun, motivation. Pero, ay, kasi kapag halimbawa wala ka ng gana sa sasakyan. Kung baka, ang punto ko lang is, huwag mo maging bastihan yung galing mo. Dahil sa mga lahat mo. Kung nila, yun yung kailangan i-prepare sa. Pero advantage mo, super advantage na yung mga ganyan. Dahil, una, yung bang nararamdaman mo na ikakampi ka sa laban ni Bekat, meron kang uli ng precious, katulad ni ng precious, na kaya niyang gumastos ng ganyan talaga yung mga precious or bagay yung pala, diba? Tapos, technically speaking, syempre, school din niya, pasok mo sa school, no? Kung yung mga unfun activities. So, agad may sasakyan na magagamit. If, diba? Then, congratulations. So yun, katulad nga nung nasabi ni Tech Jun, no? Actually kasi yun lang yung, as of now, no, yun yung kayang i-offer ni Luis. Pag-igihin yung pag-aaral niya, di ba? Iwas sa mga pwedeng magdulot ng hindi maganda sa kanya, di ba? So actually, yun lang yung kaya niyang ipangako in return of what Ninang Precious is giving to him, di ba? Pero if you really think of it, no, kasi who will benefit, di ba? Sa mga susunod na panahon, oras na pinag-iigi mo yung trabaho mo, pag-aaral mo, di ba? Pag maganda ang mga grades mo, so mamomotivate ka, pag maganda yung performance mo, mapapasaya mo yung mga taong yan, no? Sila Ninang Precious and the rest of people supporting you. Di ba? So, kumbaga, ano mo yan? Achievement mo yan sa sarili mo. Achievement mo sa sarili mo. Ngayon, kung ikaw man ay nabibigyan ng mga ganyang bagay, is tama yung sinasabi ni Tech Jun. Motivation mo yan to study hard, di ba? To give whatever you can give to achieve the most na ma-achieve mo, di ba? So, mahalaga, alam mo, no? Alam mo yung importance ng mga taong yan at ng mga binibigay sa'yo. Diba? At, yun nga, malaking bagay yung mga nare-receive mo from those people na may paniniwala sa'yo, no? Mga taong alam nila na isa kang bata na ginastusan nila na balang araw bubuti yung buhay, no? Na balang araw masasabi nila, oh yan, yung taong tinulungan ko, eto siya dati, ganito ko siya tinulungan, ngayon eto na siya. Parang gano'n, no? Yun yung mas magandang mararamdaman, no? Ni Ninang Precious and the rest of supporters, sponsors, and even your family, no? Na mararamdaman nila. Magiging achievement nila pagka naging successful ka. So, pahalagahan mo, Luis, and focus. Yun yung mahalaga doon. Focus sa pag-aaral mo. Yung age na yan is talagang age na medyo aggressive.
and everything. No? Yan talaga yung edad. Nakita mo naman doon sa tropa mo. Kita mo yung nangyari. No? Ang mahalaga lang is alam mo kung ano yung reason, no? Kung bakit ka nag-aaral. Alam mo yung reason kung bakit ka sinusuportahan ng mga taong yan. At alam mo yung reason, no, na kung saan, no, dedireksyon yung buhay mo. Okay? Yan sila Ramil, the Manlastas family, they are there to guide you. No? So, kumbaga, ikaw pa rin ang may huling say, no, sa magiging direksyon ng buhay mo. Bibigyan ka ay ng gusto mong papuntahan, no? Ikaw pa rin ang may say sa kung ano talaga yung gusto mong tahakin. Si Ramil or the Manastas family, Ninang Precious and the rest of us or people na sumusuporta sa iyo, guidance lang ang mabibigay. Diba? Guidance lang doon sa tamang daan. Ngayon, kung ikaw mismo ay ayaw doon, wala naman silang magagawa. Diba? Wala silang magagawa at nakita natin lahat yan. No? Naging example yung kaibigan mo na wag mong tutularan. Na nakita mo kung ano yung nangyayari ngayon. Diba? So, stay who you are, no? But always remember na hindi ka binigyan ng mga taong yan dahil mukha kang pera, mukha kang materyales. No? Ibinigay sa iyo yan because they believe na you deserve it. And show to them na yung paniniwala nila sa iyo, yung pagpapahalaga nila sa iyo, ipinapahalagahan mo rin. True, di ba? Pagpapasalamat na talagang from your heart. Okay? And yung pag-aaral mo, malaking bagay din sa kanila yan na pinagbubuti mo. Nga, katulad na sinabi ni Tech June, bandang ano yan ikaw pa rin naman kasi yung makikinabang yan. Okay, so yun lang po and abangan natin kung anong kulay ng sasakyan. Kung alin sa mga yun yung ibibigay sa kanya ni Ninang Precious. Nasa sa akin na SUV, maganda SUV. SUV, maganda yun. No? Maraming advantage ka doon. Okay, so yun lang po ang gusto kong share sa content na to. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.